I just want to share my first time Thailand pasabay. So I was there since April 27 to May 8. So 12 days siya basically. Pero yung last day ko naman kasi flight na yun pabalik. So just to cut the story short, para mabilis na lang since hindi pa naman ako magaling talaga mag-intro wherever. But just to be straightforward, I've learned a lot. Break even lang ako sa lahat, like expenses ko, at saka yung gross sales ko, as in, nagbabaga. As in, equal lang talaga. Siguro sa mga Brahman, yung pang ano lang, yung parang pangkain lang, ganon. So, para sa akin, ang masasuggest ko, if you're gonna do that, these are my mistakes na napansin ko. Unang-una sa lahat, yung pricing ko, hindi siya ganon ka-accurate kasi I didn't compute properly. So, kumbaga parang what I did was baht price times 3. Kunwari, 100 baht times 300 pesos ko na siyang ibebenta. Free air shipping pa ako. Which is, ang dami kong nabenta nun. Parang, kung hindi ako magkakamali sa compute na sa 85,000 worth. Ang lahat ng nagastos ko, na cash, iba pa yung sa credit card ko kasi yung mayroon pang mga hold na sale. So, yun ang ginawa ko noon, especially dun sa mga skincares na galing Tofu Skincare na sobrang may kakain talaga yun ng weight mo sa baggage. So, ang baggage allowance lang kasi natin, diba, standard is 20 kilos papunta at pabalik. So, what I did as well is bumili ako ng additional na 44 kilos, 32 na additional plus 12 na additional because pabalik or pagkahit papunta, you can purchase 3 sets of 32 kilos sa Cebu Pacific. And then, kasi nga skincare, ang mga marami kong nabenta, yung soap na extra Gluta-White, benenta ko lang yan ng kung isa ang bibili nila 98 pesos, kung 5 pieces, binenta ko lang ng 350 pesos. So, mali-mali talaga to do that. Tapos, syempre, kung 5 pieces, halos 1 kilo na yun. Parang kakain na talaga yun. Ilang sets yung nabenta ko. So, dun pa lang, lugi na ako. Kasi magkano mo nung kukunin yun? 30 baht yun kada isang ganun isang bar. Sa isang pa lang, sa isang set pa lang or 5 pieces, 150 baht na ako. So, mali yung computation ko. But again, it was my first time. I am not expecting to make a lot of money from that. I am expecting myself to learn from what I've done, what I did dun sa first batch. And then, second na mali ko is that hindi ko na-anticipate na kailangan ko palang bumili ng extra luggage, which I spent 1,000 baht pa dun sa luggage na yon para mag-cash siya ang 32 na additional ko. So, ang nangyari, ang dalawa ang check-in luggage ko nun. Isang hand carry, dalawang 32. Pero pagdating ko ng airport, parang kulang pa ako ng 8 kilos para makumpleto yung 64 kilos na total. But it's okay, kasi natututo pa naman ako. Tapos, iba ang lakad pag pupunta ka ng Thailand at gagawin mo ang Thailand pasabay for first time. Financial ready ka dapat, emotional ready ka, physical ready ka, mentally ready ka. Hindi ka pwedeng sabaw kasi pag nagkamali ka dun sa mga box nila, minsan nakakalito, akala mo sabon siya pero cream pala. Nagkamali din ako doon. Maraming stores ka na dapat pwede mong ikutan bago ka bumili ng orders or ng products mo kasi hindi lahat para parehas ang presyo. May dun sa part na experience ko, masasabi ko may part na mahal kay tofu, may mura kay tofu, may mahal naman sa kabila, sa ibang stores, mga ganon. So, allow yourself to learn and spend like your first or second day na mag-ikot-ikot talaga sa Thailand muna para at least matuto ka
Matuto ka, alamin mo yung mga pricing bago ka magbagsak ng presyo sa mga potential buyers mo. Kasi ako, on my end, group chat lang ako nagbenta. Hindi ako nag-live selling. Bihira ako. May posting ako sa page ko. May posting ako sa TikTok ko. May posting ako sa personal na FB account ko. Pero mostly active ako sa group chat na ginawa ko or yung community group chat na ginawa ko. Doon lang talaga ako nagbenta. Pero imaginein mo, doon sa sabihin mo ng 10 days, pero hindi naman ako nagbenta talaga ng 10 days. Siguro, ano lang, mga 6 to 7 days lang ang nilaan ko doon sa pasabay. And then, yung 6 to 7 days na yun, I just consume my 6 to 7 hours per day. Ganon, kasi may kailangan din naman akong gawain sa Thailand aside from that. Kumbaga, it's just my secondary purpose. Hindi talaga yun yung purpose ko sa Thailand, kaya ako nandun. And then, kailangan mo din talagang pag-aralan which is better, mag-peso to dollar ka and then to baht, or peso to baht ka pero magbabayad ka ng 220 baht kada withdraw mo. It's either sa GCash, GoTime, ATM, whatever. Hindi ko na-try yun kasi ang ginawa ko, nagpapalit na ako ng dollar dito sa Philippines. So, peso to dollar, then dollar to baht. Tapos, ang napansin ko pa, mas mataas ang exchange rate ng super rich na green ang logo kesa dun sa orange. And then, mas mataas din ang exchange rate doon sa branch malapit doon sa The Market or hilera ng Big C. May kanto doon, 2 kanto from The Market. Turn right ka. May green branch doon, ang super rich, katapat ng orange branch. Pero punta ka doon sa green branch kasi mas mataas ng konti. Minsan 0.07 or 0.08 ang difference kesa pag magpapalit ka doon sa super rich sa may Platinum Mall. Ngayon, din sa mga suppliers naman, you need to ask magkano yung presyo for sa retail, pangalawa, wholesale. Ang wholesale sa Thailand, 3 pieces pataas. So, pag 3 pieces, kunwari, sa damit, kunwari, same design siya, tapos 3 pieces, kahit different colors is okay. Minsan, bababaan nila ng 100 baht to 150 baht. So, kung 3 pieces, gano'n na kayo yung makukuha mong discount. What more pa pag madami kang kinuha. Like for example, kung bibiyahe ka lang naman doon para bumili ng pambenta mo dito, it would be better siguro kasi for example, bibili ka 6 pieces per design. 'Di ba? So, possible na pwede mong gawin yon para makakuha ka din ng discount, and then sabihin mo na Filipina ka, nagbiyahera ka, bigyan ka nila ng discount. You can also do that. Pwede mo din gawin na mag-ikot-ikot ka muna sa Pratunam Market kasi mas mura sa Pratunam Market kaysa sa Platinum. Napansin ko yon kasi parang nasa 100 to 150 baht ang difference. So, I am not gatekeeping these things because sabi ko nga, iba-iba naman tayo ng market. Kahit nasabihin mong gawin ko siya ng second, third, or so on, so forth na batch, iba-iba tayo ng market. But I am just here to tell you na kailangan mong maglaan talaga ng few days muna, mag-ikot-ikot ka muna, intindihin mo siya, mag-observe ka sa mga supplier, sa Platinum, sa Pratunam, and then there's a lot of malls din na pwede mong puntahan doon, Decembers. Regarding sa Decembers, I just want you to learn then or to know na kailangan mong maging alert kasi mabilis sila magpalit ng damit sa manikin. And then, kung magpipicture ka, first time mo maliligaw ka doon like ako. So, dapat magmark ka, eto second floor to, lahat ng pictures na to, third floor to, fourth floor to, ganon. So, dapat maging aware ka dun sa mga bagay na yon. So, ano pa ba? You can ask a questions on the comment section and then magre-reply na lang ako pag available ako ulit. So, ayun, sana nakatulong to and good luck to your Thailand pasabay. Basta maniwala ka lang na kaya mo yan at magtuloy-tuloy ka lang, and I would say na magiging successful ka. Bye!